May CPOV. Habang naliligo ako, hindi ko mapigilan na mag-isip. Ano kayang nakain nitong sa Sir Lucio na imbis na payagan niya ako na sa servants quarter dumiretso. Dito pa talaga sa secret hideout niya. Mukhang okay naman na siya kanina eh. Hindi na siya galit at maayos na din naman kaming umalis ng pool kanina. Sabi niya, ihahatid niya lang ako pero bakit biglang nagbagong isip niya? Hayes, bahala na nga siya. Siguro naman pagkatapos kong makaligo, hahayaan niya na rin ako makalabas. Nag-aalala na rin kasi ako. Baka hinahanap na ako ni Manang Petra. Kagaya nga noong sinabi ni Sir Lucio. Kompleto nga sa gamit itong banyo kaya kahit papaano, nag-enjoy din ako sa paliligo. May malaking bathtub din at mas malaki pa nga ang kabuuan ng banyo kumpara sa kwarto namin ni Manang Petra. Pagkatapos kong maligo, kumuha ako ng malinis na towel na sa isang cabinet. Naghalungkat pa ako at nang mapansin ko na may bathrobe din palang ginamit ko din. Pagkatapos, pinatuyo ko na din ang buhok ko gamit ang hairdryer na nandito lang din sa loob ng banyo. Bago ako dahan-dahang lumabas kung saan nabutan ko sa Sir Lucio na nasa dati niya pa ring pwesto na nakasandal sa sofa habang nakapikit. Ngayon ko lang din napansin na kung ano ang suot niya noong pumasok kami dito sa hideout niya, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi man lang niya naisip na magsuot na kahit t-shirt lang kaya napapaisip tuloy ako ngayon kung hindi man lang ba siya nakakaramdam ng lamig. Sir, natutulog po ba kayo? Hindi ko mapigilang bigkas habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Ang gwapo talaga nitong sa Sir Lucio. Sa bagay, gwapo rin kasi at magandang mommy at daddy niya, kaya hindi nakapagtataka yun. Tapos ka na ba? Anong oras na? Mahina niyang tanong sa akin kaya naman dahan-dahan ako naglakad, palapit sa kanya. Parang nakatulog din yata itong si Sir at nagising lang noong nagsalita ako. 2:00 na po ng hapon, Sir. Tapos na po ako maligo. Pwede po bang lumabas na ako para makapagpahinga ka na din? Lakas loob na bigkas ko. Napansin ko namang titig na naman siya sa akin kaya naman nag-uumpisa na namang tuloy na kumabog ang dibdib ko. Sit down, seryosong bigkas niya. Mukhang hindi pa rin yata siya papayag na lalabas na ako eh. Naku, wag na po sir. Ayos lang po talaga ako, hilaw ang ngiting sagot ko sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa lalamunan niya sabay tayo. Naglakad palapit sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking muka. Maupo ka muna dyan habang hinihintay ako. Magsha-shower lang ako. Bikas niya habang dahan-dahang umangat ang kanyang isang kamay at diretso yon sa aking pisngi. Humaplos habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Imbis na lumayo sa kanya or sawayin siya, dahil sa ginagawa niya para naman akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Hindi ako makakilos habang malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Wait for me here. Maliligo lang ako. Nakangiti niyang bigkas kasabay ng marahan niyang pagpisil sa ilong ko. Bago siya tuluyang naglakad paalis. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa loob ng banyo. Ang weird ni sir. Hindi ko mapigilang bigkas. Kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Kailangan kong kumalma. Hindi ko pa nga napipigilang mapasapo sa aking dibdib. At ramdam ko pa rin ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing nakakaharap ko kasi ito si Sir Lucio, parang nagpapalpitate palagi ang puso ko. Minsan parang nagdududa ng tuloy ako sa sarili ko. Feeling ko may malubha akong sakit at lumalabas lang yun kapag kaharap ko sa Sir Lucio. Naupo at inabot ang remote control ng telebisyon at inon yon. Sakto naman ng telebisyon at inon yon. Sakto naman na isang pelikulang palabas sa unang channel pa lang kaya kaganitong nakuha ang atensyon ko. Napasandal ako sa malambot na sofa habang titig na titig sa palabas. Ni hindi ko na nga namalayan pang minutong nagdaan. Habang nakatitig sa telebisyon, unti-unti akong dinalaw ng pagkaantok hanggang sa napapikit na ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero mabilis ako napamulat ng aking mga mata nang maramdaman ko na may mainit at malambot na bagay na dumadampi sa bibig ko. Dahan-dahan ako nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko seryosong mukha ni Sir Lucio. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko na kulang na nga lang ay nagkakaamuyan na kami ng hininga. Sir, kayo po pala. Tapos na po ba kayong maligo? Nautal kong tanong dahil sa labis kong pagkagulat. Sino ba namang hindi magugulat kung maalimpungatang ka na halos nakadikit ng mukha ng amo mo sa'yo, hindi ba? Yes. Tapos na akong maligo. Nakatulog ka yata ha? Garalgal ang boses na tanong niya sa akin habang napapansin ko na hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking labi.
Ha? Opo. Nakatulog po ako. Siguro sobrang boring nung palabas na napanood ko kaya nakatulog ako. Hilaw ang ngiting sagot ko habang pilit kong iniiwas ang paningin ko sa kanya. Bakit ka nagising? May naramdaman ka ba kanina bago ka nagising? Nakangiting tanong niya sa akin. Ha? O wala naman po. Napahimbing din po kasi ang tulog ko eh. Nagalangan kong sagot sa kanya. Wala nga ba akong naramdaman? Parang meron eh. Kaya lang ko sasabihin ko meron. Baka tanungin niya pa ako ng tanungin. Doon na ako sa safe na sagot. Lalabas na po ba tayo, sir? Muli kong tanong sa kanya. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi niya bago dahan-dahan na tumango. Ngayon ko lang din napansin na nakasuot na siya ng damit pang bahay. Isang puting t-shirt at cotton shorts na lagpas tuhod. Pangkaraniwang damit na palagi niyang suot kapag nandito siya sa bahay pero hindi pa rin nakakabawas iyon sa angkin niyang gandang lalaki. Sure, pero bago yan, magbihis ka na muna. Nakangiti niyang sagot sabay turo sa paris ng damit na nasa center table. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka. Saan siya kumuha ng damit? Akin na po bang mga damit na yan, sir? Nakangiti kong tanong sa kanya. Of course, sa'yo na yan. Nakangiti niyang sagot bago siya tumayo at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng sofa. At naupo, mahilig ka pala sa mga love story na palabas? Nakangiting tanong niya sa akin habang tutok na tutok ang mga mata niya sa telebisyon. Napatitig din ako sa telebisyon at ganoon na lang ang palalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na kissing scene ang palabas. Naghahalikan ang bidang babae at bidang lalaki. Ha? Oo po, mahilig po pero hindi po kagaya na nasa palabas na yan, kandautal kong sagot sa kanya. Narinig ko mahina niyang pagtawa bago siya sumagot. So, naranasan mo na ba kung anong ginagawa ng babae at lalaki na yan? Seryosong tanong niya sa akin. Mula sa pagkakatitik sa telebisyon, muling bumaling ang tingin niya sa akin. Naku, hindi pa po sir. Bata pa po ako sa mag-boyfriend at girlfriend lang po yan pwede. Nakangiwi kong sagot. Kung sakaling may boyfriend ka, papayagan mo ba na i-kiss ka ng ganyan? Seryosong tanong niya sa akin. Napansin ko pa nga ang paggalaw ng Adam's apple niya na para bang may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan niya. Kaya naman lalo ako nakaramdam ng pagkailang. Hindi po yata, alanganin kong sagot. Hindi, bakit? Akala ko ba para sa mag-girlfriend at boyfriend lang ang kissing? Bakit ayaw mo pumayag? Seryoso niyang tanong. Kasi po wala naman po kong balak na mag-boyfriend eh. Walang paligoy-ligoy kong sagot sa kanya. Napansin ko pagtaas ng isang sulok ng labi niya na para bang hindi siya naniniwala sa sinasabi ko ngayon. Really? Why? Bakit ayaw mo? Puno ng curiosity ang boses na tanong niya. Hindi ko po alam, basta ayaw ko lang po. Sagot ko naman, bakit kaya ang daming tanong itong si Sir Lucio? Parang ang kulit niya na naman kung saan nakaligo na siya. Kung sakaling may manligaw sa'yo, hindi mo ba entertain? Seryosong tanong niya sa akin. Naku, wala pong mangangahas na manligaw sa akin, sir. Saka ayaw ko na po talagang mag-asawa kaya ayaw ko mag-boyfriend. Kasi natatakot ako na baka katulad lang din ng bagong asawa ni nanay, ang ugali ng lalaki. Lasinggero na, sugarol pa, tapos minsan nananakit. Malungkot kong sagot sa kanya. Napansin kong biglang napaseryoso sa Sir Lucio. Seryoso niya akong tinitigan bago umiling-iling. Gaano kadalas kang saktan nila noon? Seryoso niyang tanong pero ramdam ko na sa boses niya ang tinitimping galit. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko rin naman kasi alam kung kaya ko pa bang alalahanin ang mga nangyari noon. Pilit ko na kasing binabaon sa limot ang lahat-lahat. Dahil sa tuwing naalala ko mga nangyari noon, pakiramdam ko muli akong binabalikan ng bangungot ng nakaraan. Tell me, ilang beses kang sinasaktan nila noon? Seryosong muling tanong ni Sir Lucio. Sa pagkakataon na ito, lumipat na siya sa tabi ko, hinawakan niyang nanginig kong mga kamay. Maraming beses po, hindi lang isang beses, 2 beses ko hindi maraming beses at tumitigil lang sila minsan. Kapag nawawalan na ako ng malay, umiiyak na bigkas ko kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Shh! Tahan na, tahan na. Hanggang ngayon pala hindi ka pa rin nakaka-move on sa mga nangyari sa'yo. Narinig kong bigas na Sir Lucio. Pinipilit ko pong kalimutan ng lahat pero minsan dinadala pa rin nila ako hanggang sa panaginip ko. Mahina akong sambit kasabay ng paglandas ng luha sa aking mga mata. Totoo naman talaga ang sinasabi ko. May mga pagkakataong dinadalaw pa rin ako ng masamang panaginip dulot ng masalimuot kong nakaraan. Maliban sa pananakit, ano pang ginawa nila sa'yo? Angel, may sarili akong dahilan kaya tinatanong kita ngayon, kaya labanan mong takot mo. Sige na,
Maliban sa pananakit, may iba pa ba silang ginagawa sa'yo? Seryosong tanong niya sa akin. Sa pagkakataong ito, halos nakayakap na siya sa akin. Kapag wala si nanay, nararamdaman ko na lang minsan na hinihipuan ako ni Tio. Nitong bago ako tumakas, pinipilit niya na po akong hubaran. Kaya lang hindi ako pumayag kaya binugbog niya ako. Mabuti na lang dumating si nanay pero imbis na kampihan niya yung asawa. Yung asawa niya pinaniwalaan niya. Humahagulol na iyak ko ng sagot sa kanya. Hindi ko na napigil ang emosyon ko. Tuluyan na ako napaiyak habang nasa bisig niya ako. Shh! Okay, enough. Tama na. Narinig ko ng mga nais ko marinig kaya ipagpalagay mo ng kalooban mo. Hindi mo na kailangan pang ikwentong bawat detalye. Dahil malalaman ko rin naman kung anong totoo. Mahina niyang sagot habang pilit niya akong pinapakalma. Kaya lang bumalik na sa isipan kong mga nangyari na nakaraan ko. At kailangan ko pa ng ilang minuto para kumalma ulit. Don't worry, bibigyan natin ng leksyon ng taong salot ng lipunan. Hindi ako papayag na hindi ka makakaganti sa kanila. Mahinang bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik bagos, patuloy lang ako sa pagluha. Mabilis na lumipas sa mga minuto. Kahit papaano unti-unti na rin naman akong kumalma. Nang mahimasmasan, dahan-dahan akong kumala sa pagkakayakap kay Sir Lucio. At nahihiyang tumitig sa kanya. Sorry po, mahina akong bigkas. Isang ngiti ang pinakawalan niya bago niya hinaplos ang pisngi ko. Kumustang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Sorry kung pinaiyak kita. Kailangan ko kasing itanong sa iyong lahat-lahat para alam ko kung anong kasunod ng hakbang ang gagawin ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ano po ang ibig mong sabihin? Puno na pagtatakang tanong ko sa kanya. Basta malalaman mo rin sa pagdating ng mga araw. Sa ngayon, huwag mo nang isipin ang nakaraan mo dahil simula nang dumating ka dito sa bahay namin. Tuluyan mo na silang natakasan at walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Sagot niya. Salamat po. Kung hindi po siguro dahil sa inyo, baka patay na po ako ngayon. Nahiyang sagot ko sa kanya. You're welcome, Macy. At don't worry, hindi ko hayaang mapahama ka sa lahat ng oras. Now go to that room at magbihis ka na para maihatid na kita sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka na rin. May kalakip ng lambing sa boses niya kaya naman hindi ko na rin napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sir, yes sir, natatawa kong sagot sa kanya bago ko dinampot ang damit na bigay niya sa akin at diretso ang hakbang patungo sa isa pang pinto ang tinuro niya. Pumasok ako sa loob at hindi ko mapigilan ang mamangha. Nang mapansin ko kung gaano kaganda ang loob, isa itong malawak na kwarto na may malaking kama. May mga nakikita akong glass cabinet kung saan makikita ang iba't ibang klaseng mga relo at ilang mga alahas na nakadisplay. Grabe, ang swerte ko naman. Talagang hinayaan ako ni Sir Lucio na makapasok dito sa loob. Hindi ko pa nga mapigilang bigkas habang dahan-dahan ko nang inaalis sa katawan ko ang bathrobe. Nasuot ko. Isang pajama at t-shirt ang binigay sa akin ni Sir Lucio at kagad ko na rin yung isinuot. Saktong pagkabihis ko, bumukas ang pintuan ng silid at pumasok si Sir Lucio. Tapos ka na ba? Nakangiti niyang tanong sa akin habang naglalakad siya. Patungo sa isang estante at binuksan ng salamin ng pintuan. Kaagad naman akong tumango. Tapos na po. Kaninang kwarto po ito, sir? Nakangiti kong tanong sa kanya. Akin, at gusto ko dito sa kwartong ito gaganapin ang honeymoon namin ng magiging asawa ko. Nakangiti niyang bigkas. Talaga? Wow, ang swerte naman po pala ng magiging asawa niyo kung ganun. Ang ganda kaya ng kwartong ito saka ang dami ring mga kayamanan. Natatawa kong sagot sa kanya. Yes, totoo yan. Maswerte talagang magiging asawa ko. Bigkas niya at may kinuha lang siya sa isa sa mga estante at muling isinara yon. Naglakad siya papalapit sa akin at nang makalapit naramdaman ko na lang ang paghawak niya. Sa kamay ko ang pagpasok ng isang malamig na bagay sa palasingsingan ko. Ano po yan, sir? Nagtataka kong tanong at kaagad na lalaki ang mga mata ko na sumalubong sa paningin ko isang kumikinang na bagay. Para sa'yo, regalo ko sa'yo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga po? Para sa akin? Naku, ang agang regalo. Hindi ko pa naman birthday, bakit may regalo kaagad? Puno ng pagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi na kailangan ng birthday para regaluhan ka. Ingatan mo ito at huwag na huwag mong huhubarin sa daliri mo dahil palagi ko itong hahanapin sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi mo na po ba ito babawiin sa akin? Magkano po ito? Mukhang mamahalin at baka mawala ko po. Sagot ko naman, huwag mo nang tanungin ang presyo. So, ano pang hinihintay natin? Lalabas na ba tayo or makikipagkwentuhan na lang muna? Pabiro niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa kung kanina ako itong atat na lumabas.
Siya naman ngayon ang kumuha sa mga linyahan ko. Nakakatuwa talaga itong si Sir Lucio. Ang bilis magbago ng mood eh. Lucio POV. Sigurado na ako sa sarili ko. I love her kaya lang sobrang bata niya pa. Hindi ko kayang i-take advantage ang isang kagaya ni Macy na alam kong walang kamuwang-muwang at hindi pa nakatungtong sa tamang edad. Gusto kong igalang ang pagiging minor niya at pagiging siya. God knows kung paano ako nagpipigil ngayon na huwag siyang halikan, na huwag siyang angkinin dahil hindi pa nga pwede. Bata pa siya at wala akong choice. Kung hindi ang maghintay hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. Alam nila mommy at daddy ang feelings ko kay Macy at ilang beses din nila akong pinaalalahanan na huwag na muna. Na kailangan kong pigilan ang sarili ko hanggang sa tumungtong sa tamang edad si Macy. Yun nga lang, sobrang nababahala din talaga ako. Hindi ko kasi talaga kaya nakikita siyang makipag-usap sa ibang lalaki. Kahit ng kapatid kong si AJ ay pinagseselosan ko na rin ng na hindi naman dapat dahil wala pa nga kaming relasyon ni Macy. Na hindi nga yata siya aware sa nararamdaman ko para sa kanya, katulad na lang kanina. Alam ng Diyos kung paano ako nagpipigil na sapakin ng kaibigan ko si Raven. Paano ba naman kasi masyadong papansin sa babaeng mahal ko, nakakainit ng ulo. At kulang na lang talaga hilahin ko si Macy para lang itago sa mga mata niya. Akala ko rin talaga dati si Nicole ang nakabihag sa puso ko pero mukhang nagkamali yata ako ngayon ha. Mas matindi ang nararamdaman ko kay Macy kumpara kay Sarah dati. Hindi kasi talaga kompletong araw ko hanggang hindi ko nakikita si Macy eh. Palagi siyang hinahanap ng puso't isipan ko. Kaya nga dinala ko siya dito sa secret room ko eh. Sa aking hideout na kahit mga kapatid ko hindi pinapayagan na pumasok. Minana ko ito kay daddy. At lahat ng mga nakikita sa lugar na ito ay puro mamahalin. Iba't ibang collections ng mga alahas na minana pa ni daddy sa ama niya. Mga nakadisplay na millions din ng halaga na tuluyan ng ipinagkatiwala ni daddy sa akin. Ako ang panganay na anak na lalaki at may tradisyon. Ang pamilyang pinagmula ni Daddy Dominic na kung sino. Ang panganay ay mas malaking porsyon na mamanahin sa kayamanan ng pamilya. Lalo't ako na rin, halos ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya. Sobrang tinatamad si Daddy na pumasok ng opisina nitong mga nakaraang taon. Mas gusto niyang sulitin ng mga panahong kasama si Mommy palagi at mamasyal at maglibot sa ibang bansa. Ayaw niya daw sayangin ang mga panahon na malakas pa siya. At gusto niyang ilibot si Mommy sa buong mundo. Sa bagay, nakikita ko rin naman kasi talaga kung gaano niya kamahal si Mommy. Kung paano niya ito igalang at pahalagahan at yun ang gusto ko rin gawin sa magiging asawa ko. Sigurado na ako sa sarili ko. Natagpuan ko ng babaeng iniibig ko at hindi ako papayag na maagaw siya ng iba sa akin. Akin lang si Macy at babakuran ko siya hanggang sa tumungtong siya sa tamang edad. 1 taon ng paghihintay. Yes. 1 taon ng paghihintay at magiging masaya na rin kami. Pero ang tanong, kaya ko ba talaga? Kaya ko bang maghintay ng 1 taon gayong sa araw-araw na nagdaan? Nakikita kong pagbabago ng physical na kaanyuan ni Macy. Lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Lalo siyang nagiging kaakit-akit sa paglipas nitong mga nakaraang araw. Nagustuhan ko na siya kahit na marami pa siyang bugbog at pasa sa katawan noon. At mas lalo ko siyang nagustuhan ngayon tuluyan ng naghilom ang lahat. Ang ganda niya, sobrang ganda niya. Para siyang isang anghel at napaka-inosente ng mga mata niya. Para bang wala siyang nagawang kasalanan sa tanang buhay niya. Sa paglabas ko kanina sa banyo, pagkatapos kong maligo, naabutan ko siyang nakatulog sa sofa. Nakatulugan niya ang pinapanood ng isang love story palabas sa television. Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na pakatitigan siya at hindi ko rin napigilan ang sarili ko na bigyan siya ng magaang halik sa labi. So sweet. Super sweet ng labi niya to the point na para bang gusto ko na siyang buhatin at dalhin sa loob ng aking silid at angkinin. Kaya lang hindi pa pwede. Ayaw kong biglain siya. Saka ayaw ko rin siyang pilitin na gawin ng mga bagay na labag sa kalooban niya. Sir, lalabas na po ba tayo? Saka sa akin po ba talaga tong ring? Sure na po ba talaga kayo? Baka mamaya, bigla mo na lang bawiin sa akin, hindi ko na talaga ibibigay. Ang ganda pa naman. Muli akong bumalik sa wisyo nang marinig kong nagsalita si Macy. Hindi ko alam kung gaano na ako nakatulala habang nakatitig sa kanya. Ewan ko ba, sino bang hindi matutulala kung ganito kaganda? Ang babaeng nasa harapan mo. Kung pwede lang na ikulong ko siya sa busy ko 24/7, gagawin ko. Kaya lang hindi pa pwede eh. Hindi pa maaari. Baka biglang matakot at iwasan ako. Pagkatapos kong maihatid si Macy sa kanyang kwarto,
Muli akong bumalik sa swimming pool kung saan nabutan ko pang mga kaibigan ko nagkakasayahan. Walang gana ako naglakad patungo sa mesa at naupo. Nakaligo na ako at wala na akong balak na makijoin sa kanila. Hihintayin ko lang silang umahon sa pool at pagkatapos noon, utusan ko na silang umuwi na. Masyado na silang nagtatagal dito sa bahay at ayaw kung dito pa sila abuti ng dilim. Hey, nasaan na si Macy, my love? Pinaalis mo na ba siya? Ang sama mo naman pare, narinig kong reklamo ni Raven. Kakaahon niya lang sa pool at naglalakad palapit sa akin. Tsk, gusto mo bang makasuhan ng child abuse? Hindi pa pwede si Macy dahil bata pa siya. Seryoso kong sagot pero ang totoo kahit nasa tamang edad na si Macy, hindi ko talaga papayagan ng kahit na sino naligawan siya. 1 taon na lang pare, 1 taon na. At pwede na siyang ligawan, hindi ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Seryoso naman ako napatitig kay Raven. Nabihag niya talaga sigurong puso ko pare. Ewan ko ba, para kasing may something kay Macy na hindi ko nakikita sa ibang babae. Yes, she's beautiful pero pare ang sex appeal. Nag-uumapaw at siya yung tipo ng babae na kapag nakakasalubong mo sa labas talagang mapapalingon ka eh. Bigas ni Raven na akala mo nangangarap. Hindi ko naman mapigilan ng mapataas ng kilay. Ulul, puro kakalokohan. Hindi pwedeng ligawan si Macy dahil bata pa kaya wag mong ipilit yung gusto mo. Seryoso kong sagot sa kanya pero ang totoo, naiinis ako. Gahibla na lang din ang pasensya ko at kaunting-kaunti na lang. At masasapa ko na itong sa Raven. No pare, hindi naman ngayon eh. Kapag tumungtong na siya sa tamang edad, di liligawan ko na siya. Pero pare, pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Pwede bang pakibantayan mo siya para sa akin? Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan na mapaismid. Ano ako, loko-loko? Hindi niya maliligawan si Macy. Kahit na anong gawin niya dahil hindi ako papayag. Ano siya, siniswerte? Nakatakdang maging akin si Macy kahit na ano pa man ang mangyari. Ewan ko sa'yo, sa dinami-dami ng mga babaeng pwedeng mong magustuhan, minor pa talaga. Teka lang, hindi pa ba kayo uuwi? Mukhang lasing ka na yata eh. Kung ano na yung lumalabas sa bunganga mo. Imbis na yung 13 ang sinasabi niya, ibang kataga ang lumabas sa bibig ko. Pare, palabasin mo naman si Macy oh. Pinapauwi mo na kami at gusto ko siyang makita ulit. Seryosong bigkas nito pero kaagad ko siyang pinaningkitan ng mga mata. Huwag mo nga akong idamay sa kalokohan mong yan, Raven. Init lang ng katawan niyan at doon mo ibuhos sa paborito mong bar na palagi mong pinupuntahan. Umuwi na kayo. Masyadong late na at gusto ko na rin magpahinga. Seryoso kong sagot sabay tayo. Naglakad ako patungo sa may pool at sinenyasan ng iba pang mga kaibigan na umahon na sila. Nakakabastos man pero sinabi ko na rin na tapos ng swimming at umuwi na sila dahil parating na sila mommy at daddy. Ayaw ko maabutan nila na marumi ang pool. Nagdahilan na rin ako sa schedule. Nanlinis at maniwala naman sila at hindi ay wala rin akong pakialam pa. Kaya lang mukha naman silang naniwala dahil kaagad namang nagpaalam sila Hercules at Philip kasama ng mga babae nila. Si Raven ay kinukulit pa rin ako na kung pwedeng palabasin si Macy. Pero hindi ko na binigyang pansin. Walang lalabas na Macy at hindi din ako papayag na makita siya ulit ni Macy. Wala naman siyang magagawa eh. Kuya, ang harsh mo sa mga kaibigan mo. Bakit mo naman sila pinapaalis? Nag-e-enjoy pa nga kami eh. Ang bait palang kausap ng jowa ni Kuya Philip. Reklamo ng kapatid kong si Fantasia nang tuluyan ng nakaalis ang lahat. Maligot magbihis ka na. Huwag mo nang problemahin ang hindi problema. Masungit kong sagot at binirahan ko siya ng talikod. Sinabihan pa nga ako ng sungit ko daw pero hindi ko na pinansin. Diretso na ako sa loob ng bahay at tinahak ang 2nd floor at diretso ng kwarto ko. Gusto ko matulog na muna dahil mamaya may tatawagan akong tao para sa isang special na mission. Yes, special mission dahil it's payback time. Hindi ako papayag na mapunta lang sa wala ang mga luha ng Macy ko. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang mga mangyayari sa kanya sa kamay ng mga malulupit na taong yun. Kung hindi kayang lumaban ni Macy, ako ang lalaban para sa kanya. Mananagot ang kung sino man ang dapat na managot. Pagbabayaran nila lahat ng mga latay na ginawa nila sa balat ni Macy. Hindi ako papayag na walang managot. Hindi ako titigil hanggat di niya makakamit ang hustisya. Muntik na nilang mapatay ang babaeng pinakamamahal ko at hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Pagdating ng kwarto, natulog na muna ako at pagkagising ko ay may tinawagan akong tao. Isang special mission ang nakatalagang dapat gawin at alam kong kayang-kaya nilang gawin iyon. Mabilis lang mapakilos ang lahat, lalo na kung may pera na involved at walang problema.
Sa akin ang pera.